Okay, sound check, test mic, sound check. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks ay huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po tayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market. So don't forget subscribe tapos click the all button. Subscribe tapos click all button guys. So let's start with dito. Okay. So unahin natin guys si dito, no? Search muna natin. Search. So don't forget to like our video and comment down na rin po guys, no? Ayan, para mas masaya. So dito po kayo dito guys. So sabi natin possible magre-retest Okay, sa may support, pero kung papansinin natin is nalaglag pa nga kanina, no? So hanggang dito guys, 15.15 pesos, which is around here. Okay? Pero nakabalik. So sa Monday, tingnan po natin kung siya ay magkakaroon ng confirmation, no? Na siya ay reversal na rito sa part na to. Ayan. So since nakabalik po sa ating support, which is around here, so possible sa Monday po is mag-retest na tayo dito, no? So saan? So possible po na mag-retest si dito, okay, around here, 17.15 pesos. So this is the first resistance. Okay, kaya dito, no? Ayan. 17.15 guys, no? So possible. Pero kung titignan natin, meron po tayo ditong gap down, ano? Saan yun? So ito po yun guys, si gap down, ano? So hindi pa po siya na-filled. Ayan, no? So ang possible target natin maybe around here, no? Sa 17.4 or here 17. Okay, so 17 to 17.4 yung ating first target dito na possible si dito is mag-rally pa pataas. Okay, 17 to 17.4 or kung talagang malakas, so syempre, okay, baka ma-field etong si ano, no? Si gap down dito. Okay? So pagka na-fill to si gap down, so pwede nating ma-reach to, no? Si 17.8 pesos, which is around here. Okay, sa area na to. Ayan, kasi wala pa naman tayong confirmation candlestick dito Ayan, so tignan natin, ano? Let's see. Okay. Tapos, so i-check natin sa moving average. So 20. Okay, so medyo nag-retest dito sa ano natin, ano? Sa 20 day. Pero nakabalik guys sa may taas. Tapos 50. So 50 naman medyo malayo, no? So what about kay 100? Ayan, so mas malayo guys. Tapos 200. So okay pa naman guys sila moving average. What about naman sa ating cloud? So still okay pa rin naman to, no, kay cloud. Okay, let's move on sa kanyang mga indicators. So check natin. So sabi po natin, so meron tayo ditong second trend line, ano? And kung papansinin natin is nag-bounce doon. So we have here 1, okay, 2, tapos ito yung 3, tapos ito yung 4. Ayan. So supposed to be dapat mag-bounce yan kung talagang pa-uptrend pa siya. Ayan, kasi pagka nabasag yan at siya ay nahulog dito sa baba, so this is a
This is the bad sign, ano? This is a bad sign. This is the bad sign today. This is a bad sign pagka ganyan. Pagka siya nahulog sa ating trend line. O, ayan, ano? So, since medyo nag-bounce, kaya ay possible na mag-ano tayo dito. Na mag-rally pa pataas sa Monday, ano? Ayan, so tignan natin. Tapos, MACD naman, so bearish crossover pa rin eh. Tapos lower low kanina, no? Lower low sa ating histogram, lower low, tapos nagda-diverge si MACD line and signal line. Ayan. So we need a confirmation, ano? Confirmation candlestick sa Monday, ayan. Tapos dito nag-hold sa may ano natin, ano? Support ba to? Ayan. So dito guys, right here, ayan. So medyo nag-bounce, no? Sa ating trend line guys, kasi trend line to, oh. O, diba? So sabi natin, this is a trend line sa ating volume. Okay? So dapat wag siya malalaglag dyan. Kasi eto guys yung ating trend since 2020. Okay? So still okay pa naman siya rito, no? Though siya ay binuhusan sa part na to. Okay, since ano ba to? February 22. Okay, so binuhusan siya. Pero nag-bounce naman ngayon, ano? Okay, so may trend line. So save natin 'yan. Tapos yung next natin is sino ba? So silipin na natin. Ayan. So ito guys, bago si LRW. Ayan. So check natin yung chart, no? So pagka medyo mahaba yung wick, meaning yan, ano lang yan, pinump, no? Pinump guys. Okay. Kasi sa part na to, dito guys, ayun, no? So hindi na sustain yung pinaka ano eh, momentum dito sa part na to, no? Ayun, no? Super haba guys ng pinaka wick. So meaning yan, malakas po yung selling pressure dito. Okay? So ayan. So sa part na to, tinulak lang to, no? Papataas. Or even, kung meron pong disclosure, for sure, yun po guys yung nakapag-trigger dito. Okay? So siya po yung naging catalyst para siya ay umangat. Pero kasi sa cryptocurrency, normal lang po yung mga ganito, no? Kaya pagka sa charting, pagka crypto, ano na, alam na pagka ganyan, ano? So tignan natin kasi ano pa lang naman to eh. So first day pa lang ng hype, no? This one, no? Diba? So sa part na to, i-check natin, ano? Sa higher time frame. Okay, ayan, para mas kita natin yung trend guys. So dito sa weekly chart, ayan, so this is a resistance, significant resistance guys, which is around here. So that's why siya po ay bumalik doon, right here. Okay, so this is a significant resistance eh. So tinulak pero wala, hindi rin po na sustain guys, ano? So that's why siya po ay bumalik sa part na to. O ayan, no? Diba? So sa Monday, tignan natin kung magbe-breakout. So if ever na siya ay magkakaroon ulit na breakout dito, no, sa ating significant resistance, kasi bumalik eh. So possible, ang target natin is dito, right here, sa 2.3, ano? 2.3 pesos. Ayan, 2.3 pesos yung ating target, ano? Next target.
Ayan. Support. So, just in case na magkabuusan, be prepared guys. So, pwede dito. So, 1.73, ano? Malapit po dyan. Series of touches eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Ayan. Oops. Wait. Ayan. Then, so, balik tayo sa daily chart. Daily chart. So, pasensya na po kayo at medyo hirap ako magsalita. At may ano naman ako. May parang plema sa lalamunan. So, 20. Layo, grabe. 20, 50. Okay. 100. Tapos, 200. Okay, so pinitik talaga to guys, ano? So, ilang percent yan? Grabe, oh. So, from here, so almost 200%. Di ba? So, talagang ano siya, pumitik, no? Okay, pero dito sa moving average natin, ayan, nagko-converge eh. Pero tignan pa rin natin yung magiging sentiment, ano, kasi nasa resistance siya. Ayun, nagko-converge si 20 tsaka si 50, ano. Ayan. Since siya po ay nasa resistance, so tignan natin ano yung magiging sentiment. Ayan. Tapos kay cloud, ayan, so breakout pala rito sa cloud natin, ano. Ayan, nice breakout guys, right here. Ayan, ayan, no? Tapos, so sa RSI naman overbought na eh. Diba? Ayan, so overbought na guys. Ayan, so be prepared, ano? Kasi nasa 90 na tayo. Ayan, tapos ala pa siyang pullback guys. So dito naman sa niya, sa past performance or past values, so ang pinakamataas is 93. Okay? So malapit po dito guys. Ayan, so possible pa nga na itulak to papataas, no? Ayan, kasi ang pinakamataas niya is 93 something or sa 94. Ayan. Pero take note, wala pa po tayong dito, pullback guys. Right here, oh. Diba? So, diretso guys. Ayan, so medyo nakakatakot yung paggaganyan, ano. Tapos, dito rin kay MACD, so almost 90 degrees. Ayan, oh. Si MACD line guys, oh. So, tayong-tayo. Ayan, so medyo delikado paggaganyan, ano. Tapos kay volume din, oh. Ayan, so halatang pinamp to. So, grabe, no? Ayan, no? So, anyways, ayan, kasi pagka mga ganyan, hype na eh. So, kawawa yung maiipit, guys. Pero kasi, kung papansinin natin, siya po ay nasa taas na ng 200 eh. Diba? Pero kasi, kung titignan natin, super taas. So, grabe guys. Pagka nag-take profit yung nakabili rito sa mga okay, sa part dito. So, kawawa po yung may iwan sa taas. Ayan, ano? So, sabi nga natin, so, still possible pa rin na, na tumaas. Ayan, kasi first, pa lang to eh. First day pa lang. So, pagka first day, meron pang kasunod na play yan, ano? So, tignan natin. Let's see sa Monday, no? So, save natin. Okay, 14 minutes. So, next po natin is ito si PHA, no? PHA. Wait lang. Ayaw mag-save eh. Ayun, okay na. PHA.
Sa PHA naman, let's side first. Moving average. So dito guys, still intact pa rin, ano? Ayan, diba? So meron po tayo ditong trend line na sinusundan since January, or December 2020 guys. Ayun, diba? And tapos nag-bounce dito guys sa ating trend line, So sabi natin kahapon, possible siya ay magre-retest sa trend line. So nag-retest nga po, then tulak. Ayan, so bounce, Nice. So tignan natin kung siya ay magre-retest na dito sa ating resistance, which is around sa 3.2 pesos, Okay. So possible this is cap with handle pattern, and pwede rin guys siya ay ascending triangle pattern. Ayan, so flat top, tapos we have here higher lows, ayan. So since wala pa naman breakout, kaya wag tayong atat guys, ayan. So let's wait na siya ay mag-breakout totally. Ayan, pero yung pinaka-target price natin dyan, just in case na magbe-breakout po, so eto guys yung ating target, 4.8 pesos, base po sa ating pattern. So dito po guys, malapit dyan, 4.8 pesos. Ayan. Tapos moving average 20, tapos 50, 100, tapos 200, okay pa naman to. So what about sa ating cloud? So kay cloud guys, so still okay pa rin, okay pa rin pag ganun. And here kay RSI, so medyo pababa guys, and kasi nag-retest nga dun sa may trend line, ayun, so kung siya ay bubuhusan man, so possible din, yan, kasi ito yung trend line natin, dito guys. At tapos meron tayo ditong horizontal support. Okay, so this trend line is yan, since since 2019. Okay, kaya medyo medyo dapat natin, i-consider natin guys. Ayan. So just in case na siya ay bubuhusan, possible dito, right here, nandiyan. Ayan. So syempre yung mga support, ayan, baka makalimutan natin, yung support natin, first support 2.85 pesos. So same pa rin, 2.85. Tapos next is here 2.7, 2.7 pesos. Tapos third is here sa 2.6. Ayan. So natin to, extend natin guys. Ayan, 2.6, 2.6 pesos yung ating third support NKPJ. Just in case lang po na siya ay bubuhusan. Hindi po natin sinasabi na bubuhusan yan, just in case lang guys. Tapos kay MACD, so medyo pababa, kung papansinin natin to, okay, si MACD line medyo pababa, hindi pa po siya nag-flip papataas, and here kay volume, okay, so medyo na-reject guys, ayan, diba? So medyo wala pa pong breakout dito sa volume, lower high, high, lower high, lower high guys. Tapos kung papansinin natin, so this is resistance, parang resistance siya,
Not exactly, kasi ang pinagbasihan natin dito ng resistance is eto, no, si downtrend line, guys. Ayan. Ayan, so tignan natin, wala pang breakout eh. So possible pa rin na ma-reject. Pero syempre pwede ring mag-retest yan sa may resistance. Okay. So let's move. Let's move, guys. PHA tapos APL yung next. So marami pa rin ang hype kay APL, no? Ayan, so tignan natin yung chart. So dapat meron tayong basis, guys. Ayan. So syempre ang favorite natin na basis is yung chart. So that's why tayo ay nagcha-charting palagi. Okay? So dito kay APL, so this is a bounce sa ating trend line, ano? Since ano to? Since 2020, no? So we have here series of bounces. So sa part na to nag-retest pa nga dito, 'di ba? So retest pero nag-hold. So sa part na to, ang pinakatitignan natin dito is yung pinaka-breakout niya, kasi baka mahirapan tong makapanik, no? So syempre yung ating ano dito resistance is around 0.26. Ayan, tapos kung papansinin natin, meron po tayo ditong trend line right here. Ayan, no? 'Di ba? So this is a downtrend line, guys. So kung siya ay bullish sa APL, so supposed to be dapat siya ay mag-close sa may taas niyan, ano? Ayan. So wala pa naman eh. So sa part na to still bearish pa rin, pero since siya po ay nasa trend line, okay? This is a trend line. So possible na siya ay magre-retest dito sa ating downtrend line. Okay? Tapos so sa moving average 20. Okay. Ayan, so muntikan na ditong mauntog, ano? Sa ating 20 day, ano? Tapos 50. Okay. So medyo naglalapit, guys, ano, si 20 at si 50. 100 and si 200. So okay pa naman din, guys, to, no? So what about sa ating cloud? So dito, guys, medyo alanganin siya dito sa part na to. And syempre kung titignan natin, meron po tayo ditong confluence sa ating cloud. Ayan. So meron po ditong mahabang flat line, ano? So syempre this is a confluence sa ating resistance. Ayan, no? Ayan, so tignan natin. So supposed to be dapat mag-bounce na yan eh, kasi pagka nalaglag yan, medyo di maganda pag ganun yung nangyari, no? Kay APL. So dito po kay RSI, so i-check natin to. So flat, guys, flat to. Medyo flat. Pero sa part na to dapat, wait lang. So hanapin natin yung kanyang significant support. So dito, guys, so at least okay sa gitna na to, no? Right here, okay sa gitna na to, guys, yung kanyang significant support. Ayan, so just in case nabubuhusan, ano, sa APL. Tapos kay MACD, so medyo crossover pababa. So bearish to, no? Bearish crossover. So be ready, guys. Sabi ko nga, pero still yung sentiment, ano, yung market sa Monday ang ano natin, pinakaabangan natin dyan, no? Ayan. So possible mag-bounce eh, pero not exactly magba-bounce, no? So pwede mag-retest. Ayan, sa ating resistance. So dito naman sa volume, support to eh. Okay?
So, bali dito, dapat kasi, since fresh breakout dito, diba? So, fresh breakout, tapos nag-create siya ng M pattern. So, M yan, no? Okay? So, tignan natin kung mag-hold dyan, ano? Kasi, pagka nalaglag yan sa baba, yun lang. So, expect natin, huge sell-off, no? Kay EPL. Ayan. So, 25 minutes. So, last na po tayo, guys. Okay, tapos mag-update na lang tayo ulit bukas. Ayan, so marami pa akong gagawin. So, last natin, APL, tapos ito sa ASIN. So, ASIN naman tayo. Last, but not the least. Okay. So, check natin to yung kanyang chart. So, dito guys, kay ASIN, medyo okay siya ngayon, ano? Ayan, kasi nag-bounce, oh. Right here. So, yun lang. So, tignan natin kung siya ay magkakaroon ng confirmation candlestick, ano? Na siya ay reversal. Ayan. So, sa Monday, tignan natin kung siya po ay magpiprint out ng confirmation candlestick. Ayan. So, wala pa naman kasi, eh. So, yun muna siguro for this one. Okay. Tapos, sa moving average natin, 20. Ayan. So, dapat makapanik dyan, eh. Sa 20, ano? Ayan. So, tignan natin. Tapos, 50. Okay. So, nag-bounce po dito sa ating 50-day. Right here. Okay. Ayan, kasi dyan po sa AC nagbabounce, ano, sa may 50. Diba? Ay, na-bounce. Tapos, bounce din dito. So, pagka nalaglag sa ating 50, yun lang, medyo delikado pagka ganun, ano. Tapos, 100. Ito naman si 100. Medyo malayo, no? Tapos, 200. So, okay pa naman din, ano? Ito. So, yun nga lang, dapat kasi siya po ay makapanik dito sa ating 20-day. And, syempre, sa ating first resistance, which is around here, no? Sa 7.6 or 7.57. Ayan. So, malapit po dito yun, guys. Diyan, ano? Tapos, so, sa ating cloud, okay, so medyo nag-bounce dito, no? Okay, papataas ulit. Ayan, so meron pa namang pag-asa to. Tapos, okay. Ayan, kasi kung titignan natin, parang ano nga to, oh. Cap pattern, ano? So, we have here, cap. Ayan, pero ano siya, eh. Dito kasi double bottom, ano? Okay. So, ito yung first bottom, second bottom. Ayan, tapos nag-create siya ng cap pattern dito, no? And here, medyo malayo sa part na to, no? Ayan. Ayan. So, not exactly siya ay cap pattern kasi medyo mahaba, eh. Yung ating handle, ano? Ayan. Pero, okay, sabihin na natin cap pattern. Ayan, kasi mukha naman siyang cap. Ayan. So, syempre, tignan natin, guys, ano, kung magbe-breakout nga dito. Ayan, kasi possible din na maano yan, na ma-invalidate. Ayan. Hanggat walang breakout, guys, no? Ayan. Tapos, dito naman sa RSI, so, bounce to. Right here, kasi support, eh. So, tignan natin kung magre-retest dito yan sa Monday, no? Tapos, ano pa ba? So, dito naman kay MACD. So, lower lows sa ating histogram. Tapos, nagda-diverge si MACD line ng signal line, ano? Okay, kasi wala pang ang breakout, eh. And here, sa ating volume, ayun, so medyo nag-bounce, guys. Good.
Ayan, kasi support to. Ayan, so sana siya po ay magtuloy-tuloy papataas, no? Ayan, si volume. So, save natin yan. And I think tapos na po tayo sa ating update for this day. So, salamat po sa panonood. So, don't forget to like our video and mag-comment na rin kayo. So, see you po sa next video. Bye-bye!